Maligayang panonood po, Karekap. Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa isang adventure action film na may pamagat na Chronicles of the Ghostly Tribes. Kaya sit back, relax, at simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula, mga Karekap, nang ipinakita sa atin ang bundok ng Mongolian border kung saan natagpuan ang mga kakaibang bagay sa paglipas ng mga taon. Kasama sa mga nadiskubre ay ang napakalaking fossil ng hindi pa nakikilalang mga nilalang, pati na rin ang libong taong gulang na mga katawan na buo pa rin ang kanilang laman. Pagkatapos, ang pelikula ay napunta sa taong 1979 nang ang isang siyentipiko na si Professor Yang Chalin ay gumawa ng isang espesyal na pangkat upang siyasatin ang mga bundok ng Conlon. Gusto niyang makahukay ng higit pang impormasyon tungkol sa mahiwagang discovery na iyon. Hindi nagtagal ay ipinakilala sa atin, Karekap, ang bida ng pelikula na si Hubei na isa sa maraming sundalong nagsusumikap sa paghuhukay. Ang kanilang trabaho ay mukhang napakahirap dahil marami sa kanila ang bumagsak sa lupa dahil sa matinding pagod. Sa kabutihang palad ay nariyan ang anak ng propesor na si Yang Peng na isang medic na sumusuporta sa mga taong nangangailangan ng tulong medikal. Ayon sa salaysay ni Hubei ay mayroon siyang lihim na pagmamahal kay Peng at pakiramdam niya ay matagal na niya itong kilala. Pagkatapos ng mga araw ng matinding trabaho ay natuklasan ng pangkat ang isang higanting bungo na ikinagulat ng lahat. Ilang sandali pa ay biglang nagkaroon ng earthquake na kalaunan ay humantong sa isang napakalaking pagsabog na sumira sa lugar. Dahil sa nangyari ay nakaramdam ng panganib ang mga armadong sundalo sa ilalim ng pamumuno ni Commander Han Juyang. Kaya pumesto sila sa labas ng kuweba at naghahanda sa posibleng mangyari. Gayunpaman, ang tanging nakalabas lang ay si Professor Yang at ilang mga nakaligtas na manggagawa. Lumilitaw na ang pagsabog, Karekap, ay nagbukas ng isang daanan sa loob ng kuweba, kaya nagtanong si Han kung may gusto bang sumama sa propesor upang mag-imbestiga. Dahil sa panganib ay karamihan sa mga sundalo ay nag-atubili na sumama. Gayunpaman, isang matapang na Peng ang agad na nagboluntaryo upang tulungan ang kanyang ama sa misyong ito. Ito ay nag-udyok kay Hubei na sumunod at nagpasya din ang kanyang matalik na kaibigan na si Kang San na sumama. Pagkatapos ay nabuo ang isang grupo ng mga sundalo para simulan ang misyong ito. Kasunod nito, ang koponan ay nag-set off para sa kanilang misyon na tinatahak ang nakakatakot na kuweba. Hindi nagtagal ay nakatagpo sila ng isang malawak na bangin at bumaba sila rito. Pagkatapos ay nakarating sila sa isang nagyayelong lugar na may daanan patungo sa isang madilim na lagusan. Pagbaba nila ay nakita nila ang isang hindi pa nagalugad na kuweba na puno ng mga kakaibang fossil. Pagkaraan ng ilang sandali ay nakadiskubre sila ng isang exit na naghatid sa kanila sa kabilang bahagi ng bundok. Sinabi ni Professor Yang kay Hubei na ayon sa mga alamat ay mayroong pintuan ng isang ancient kingdom sa paligid na ito na kabilang sa isang secret government. Ang kanilang pag-uusap ay biglang naputol nang ang iba pang mga sundalo ay nakahanap ng isang nakakagulat na discovery ng isang napakalaking paw print sa niebe. Kasunod nito ay sinimula ng koponan na sundan ang mga yapak na ito at di nagtagal ay natuklasan nila ang isang higanting nilalang. Sa daan ay nakakita rin sila ng maraming nilalang na parang paro-paro na umaaligid sa kanilang paligid. Sa isang malapitang pagtingin ay napagtanto nilang hindi ito paro-paro kundi kakaibang uri ng mga paniki. Walang kamalay-malay kung gaano ito kadelikado ay hinawakan ito ng isang sundalo gamit ang kanyang mga kamay na nagdulot ng hindi inaasahang resulta dahil nasunog siya sa isang apoy na kulay asul na nagresulta sa kanyang pagkamatay. Dahil sa kanilang nakita, Karekap, ay dalawa pang sundalo ang sumugod para tulungan siya, ngunit humantong din ito sa kanilang kapahamakan. Makalipas ang ilang segundo ay pinalibutan ng daang-daang mga paniki ang koponan na nag-udyok sa kanila na magpaputok. Ang ingay ng kaguluhan ay bumulaga sa higanting hayop sa malapit dahilan upang ito ay umatras. Gayunpaman, ang biglaang paggalaw nito ay nag-trigger ng avalanche na nagdulot ng isa pang hamon sa grupo. Sa isang desperadong kilos para mabuhay, ay nagsimulang tumakas ang mga sundalo, ngunit ilan sa kanila ang napatay. Pagkatapos ay napilitan silang huminto dahil may bangin sa harap nila. Naiwan na walang ibang pagpipilian, ang mga sundalo ay nagpares ng mga lubid bago tumalon dito. Sa kanilang pagtalon, ang isang lubid na nakatali kina Hubei at Peng ay na-stuck sa isang piraso ng yelo na nag-iwan sa dalawa na nakabitin. Hindi nagtagal ay naputol ang lubid dahilan para bumulusok sila sa kailaliman ng lugar. Sa sumunod na eksena, Karekap, ay nagkamalay si Hubei at natagpuan ang kanyang sarili sa mga bisig ni Peng.
Hindi niya maintindihan kung paano siya nakaligtas sa ganoong pagkahulog. Dahil sa insidenteng ito karekap ay 4 na lang sa kanila ang nakaligtas. Si Hubei, si Peng, Professor Yang at si Kang San. Ang mga nakaligtas na ito karekap ay nagtipon ng maraming supply hanggat maaari bago ipagpatuloy ang kanilang misyon. Sa kalaunan ay nakatagpo sila ng isang malawak na kuweba na may mataas na tore sa gitna nito. Kinikilala ng propesor ang lugar na ito bilang ang sagradong palasyo ng Konlon. Ang tore ay sinasabing may 9 na antas kung saan ang mga demonyong nilalang ay nakakulong. Maya-maya, si Professor Yang ay lumuhod at nagsindi ng kandila. Dahil sa kanyang ginawa, ang apoy ay agad na nagsummon ng kuyog ng mga paniki na pumapalibot sa tore. Pagkatapos nito ay ipinadala niya sina Hubei at Peng sa pasukan ng tore na hindi pinakinggan ang babala ni Kang San. Sa sandaling humakbang ang dalawa na magkahawak kamay, ang opening sa taas ng tore ay nag-imit ng matinding liwanag. Di nagtagal, ang kuweba ay nagsimulang mapuno ng maraming espiritu. Sa pag-aakalang nabuksan nila ang pintuan ng Diablo, ay agad na pinatay ni Kang San ang kandila at pinigilan ang buong proseso. Sa kasamaang palad, bilang kinahinatnan nito, ay nagsimulang gumuho ang kuweba at bumalik ang mga paniki upang salakayin sila. Para masagip ang buhay ng kanyang mga kasamahan, ay isinakripisyo ni Kang San ang kanyang sarili upang ilihis ang atensyon ng mga paniki na nagbigay daan sa mga natitirang miyembro ng grupo na makatakas. Kahit papaano ay nakahanap silang 3 ng exit pero nasa mataas na gilid ito sa likod ng talon. Habang pinag-isipan ang kanilang susunod na hakbang ay naabutan sila ng mga paniki at naglunsad ito ng pag-atake sa kanila. Tinangka ni Hubei na palayasin sila ng apoy, ngunit tinamaan siya ng paniki mula sa likuran. Nang masaksihan ang umuusbong na apoy ay dali-dali siyang itinulak ni Peng sa tubig bago tumalon kasama ang kanyang ama. Nahanap siya ni Hubei sa ilalim ng tubig, ngunit hindi nagtagal ay pinaghiwalay sila ng isang higanting nilalang at tinangay ang babae. Dahil sa nangyari ay nakatakas ang isang malungkot na Hubei at bumalik sa base. Pagdating doon ay ginamot niya ang kanyang mga sugat habang ipinaalam sa kanya ni Han na siya lang ang tanging nakaligtas. Binanggit pa ng commander na natagpuan nila ang lahat ng bangkay ng kanilang mga sundalo maliban kay Peng at ang kanyang ama. Dahil sa pagkawala ng kanyang mga mahal sa buhay karekap ay nagpasya si Hubei na magbitiw sa serbisyo at sumakay sa tren para umuwi nang hindi nagpapaalam sa sinuman. Sa istasyon ay tinanggap siya ng kanyang bagong amo na si Mr. Wang na nagtalaga sa kanya ng trabaho bilang isang librarian. Mula sa puntong yon ay nagsimula siyang magtrabaho doon at namuhay ng mapayapang buhay. Isang araw, sa isang lunch outing sa isang lokal na bar ay hindi inaasahang nakasama ni Hubei ang kanyang childhood friend na si Kai Xuan na nagtatrabaho bilang isang entertainer. Nang sumunod na araw sa trabaho ay nakita niya ang isang aklat na isinulat ni Professor Yang at nang basahin niya ito ay natuklasan niya ang ilang nilalaman ng parehong Demon Tower na nagpapaunawa sa kanya na alam na ito ng propesor mula pa sa simula. At nang maka-connect niya ang mga missing dots ay naiintindihan niya na siya at si Peng lamang ang maaaring mag-activate ng Demon Tower na nagpapaliwanag kung bakit ipinadala sila ni Professor Yang sa lugar. Samantala, natuklasan ni Commander Han at ng kanyang koponan ang isang kabaong na naglalaman ng isang buhay na babae na kahawig ni Peng. Tinutukoy nila siya bilang si Shirley. Ang babaeng ito karekap ay nagtataglay ng hindi makontrol na misteryosong kapangyarihan kaya napilitan ang mga opisyal na ikulong siya sa isang silid at binabantayan nila ito ng maigi. Pagkalipas ng 3 taon ay hinanap ng pangkat ni Han si Professor Yang at dinala siya sa kanilang punong tanggapan. Kasabay nito, ang kanlurang China, ang Oil City ay sinalakay ng mga misteryosong higanting hayop na nagdulot ng malawakang pagkasira ng lugar. Nang malaman ito ni Professor Yang ay naisip niya na ang pag-activate ng tore ay nagbukas ng mga gateway sa espasyo at oras na nagpapahintulot sa mga demonyong nilalang na makapasok sa ating mundo. Upang makakuha ng mas malalim na impormasyon ay lumabas ang propesor mula sa punong tanggapan ng militar. Ang pagpapakita ng mga demonyong ito ay lumilitaw na may epekto din kay Hubei dahil ang peklat sa kanyang likod ay nagpapahirap sa kanya. Isang araw, habang nagbabasa sa silid aklatan, ay biglang nagliyab ang kanyang likod ng asul na apoy at nagsimula siyang magpakita ng hindi maipaliwanag na kapangyarihan. Maaari na niyang kontrolin ang galaw ng mga gamit sa loob at pinalitaw ang kanyang matalik na kaibigan. Di nagtagal ay nagpakita si Mr. Wang at sa kabila ng nasaksihan na patuloy na kaguluhan ay naging kalmado lang siya. Mabilis niyang nakontrol ang sitwasyon at ibinabalik ang mga bagay sa normal. Sa pagtatanong kung ano ang nangyayari ay ipinaliwanag ni Mr. Wang na ang dugo ni Hubei ay nahawaan ng pwersa ng demonyo dahil sa naunang pag-atake ng paniki.
Ayon sa kanya, si Hubei ay nagkakaroon na ng kapangyarihan, ngunit ang paggamit nito ay maaaring humantong sa kanya sa impyerno. Nagtataka si Hubei kung paano niya nalaman ang lahat ng ito. Kaya ginamit ni Mr. Wang ang kanyang psychic power upang i-transform ang library sa isang lumang libingan. Sa wakas ay ipinahayag niya ang kanyang sarili bilang isang tagapagtanggol ni Prinsipe Yi mula sa bansang Solin. Ipinaliwanag niya na si Prinsipe Yi ang ancestor ni Hubei at siya ang nanguna sa sangkatauhan laban sa demon race na sumakop sa lupa. Ginamit ni Prinsipe Yi ang kanyang sariling katawan upang isil ang tore at nahuli ang karamihan sa mga demonyo sa loob nito. Ngunit ang ilan sa kanila ay nagkunwaring magmukhang tao. Hinahanap na ngayon ng mga demonyong ito si Hubei dahil siya lang ang may kakayahang magbukas ng tore. Sa sumunod na eksena karekap, sa punong tanggapan ng militar ay lumilitaw na nabawi ni Shirley ang kanyang mga alaala at nakakagulat na ipinahayag ang kanyang pagnanais na makilala si Hubei. Dahil dito ay pinuntahan siya ni Han at binisita siya sa library. Ang lalaki sa una karekap ay tumanggi na sumali muli sa puwersa ng militar, ngunit nagbago ang kanyang isip pagkatapos malaman ang tungkol sa babaeng kahawig ni Peng. Kasunod nito ay sinamahan ni Hubei ang commander at sumama din sa kanya si Kai Xuan. Dinala sila ni Han sa Northern China kung saan ipinakilala sila sa team na pupunta sa isang misyon upang mahanap ang propesor. Ang grupo ay binubuo ni na Chengdong, si Weiwei, si Shirley at iba pang mga sundalo. Naging emosyonal si Hubei karekap nang makita si Shirley at tinawag niya itong si Peng. Ngunit ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Shirley. Pagkatapos ay naghahanda ang grupo ng mga armas at mga gamit bago umalis sa kanilang misyon. Tinahak nila ang disyerto na nakasakay sa mga kamilyo. Sa isang punto ng kanilang paglalakbay ay nagkaroon ng sandstorm na nag-udyok sa kanila na tumakbo para iligtas ang kanilang buhay. Bilang resulta, si Kai Xuan at 3 iba pang miyembro ay nahiwalay sa grupo. Pagkatapos ng mga araw ng walang tigil na paglalakbay, ang grupo ni Hubei ay nakarating sa ruins ng Oil City, habang ang grupo ni Kai Xuan ay nasa gitna pa rin ng disyerto. Di nagtagal ay biglang inatake ng mga demonyong nilalang ang grupo ni Kai Xuan, kaya kumilos sila ng mabilis upang iligtas ang kanilang mga buhay. Sa kabila ng kanilang mga pagsisikap, ang mga halimaw ay pumatay ng 2 buhay, habang si Kai Xuan at isa pang lalaki ay nakatakas at nakapunta sa Oil City at nakasamang muli sina Hubei. Nang marinig ang kanilang paghaharap sa mga halimaw, ay iminungkahi ni Hubei na umalis upang maiwasan ang masaker tulad ng sa kanila noon. Gayunpaman, nagpasya sina Cheng at Shirley na manatili at ipagpatuloy ang kanilang misyon. Ang kanilang usapan karekap ay biglang naputol nang papalapit na ang mga tunog ng halimaw. Bilang resulta ay inihanda nila ang kanilang mga sarili at naghahanda sa pakikipaglaban. Hindi nagtagal ay pinaputokan nila ang unang halimaw bago hinabol ang pangalawa. Gayunpaman, nang sila ay tumalikod ay nawala na lang bigla ang isang halimaw. Sa gitna ng kanilang pakikibaka ay tumakbo si Shirley patungo sa isang abandonadong paaralan at sinundan siya ni Hubei. Pagpasok niya ay natuklasan niya ang isang bungkos ng mga bangkay na nakasabit sa kisame. Pagkatapos ay dumaan siya sa isang lagusan at nakapunta siya sa puntod ng prinsipe. Hindi nagtagal ay inatake siya ng isang nilalang at nawalan siya ng malay. Kakainin na sana siya ng nilalang, ngunit si Shirley ay namagitan at pinaalis ito. Sa isang hindi inaasahang pangyayari ay ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang ilagay ang katawan ni Hubei sa loob ng kabaong. Samantala, mas maraming demonyong halimaw na ngayon ang lumitaw sa eksena, kaya ang grupo ay pumesto sa itaas na palapag ng gusali at lumalaban gamit ang pilak na bala at rocket launchers. Nagiging maliwanag na ang demonyo ay nagtataglay ng kakilakilabot na lakas na ginagawang hindi epektibo ang mga bala laban sa kanila. Sa kabilang banda, si Weiwei ay nagpanggap bilang isang manikin at sinisikap niyang manatiling hindi gumagalaw upang maiwasang mahuli. Sa sandaling lumayo na ang nilalang, ay tumakbo siya patungo kay Kai Xuan at nagtago ang dalawa sa loob ng bus. Gayunpaman, ay nahanap sila ng nilalang at sinimulang salakayin ang sasakyan. Pagkaraan ng ilang oras, ay nagkamalay si Hubei at nagsimulang sumigaw para humingi ng tulong. Habang ginagawa niya iyon, ay mabilis na gumaling ang sugat niya sa braso na ikinataranta niya. Pagkatapos, ay na-teleport siya sa parehong kuweba na naglalaman ng demonyong tore. Doon ay nasaksihan niya ang isang nilalang na ibinabagsak ang katawan ni Peng sa apoy at kalaunan ay sinapian ng demonyong Reyna. Pagkaalis ng nilalang ay nilapitan siya ni Hubei at hinihingi ang pagbabalik ni Peng. Gayunpaman, tumanggi ang Reyna na sumuko sa katawan ni Peng dahil hawak niya ang kapangyarihang buksan ang tore. Sa halip ay iminungkahin niya na samahan siya nito sa tore at i-unlock ang matagal nang nakasaradong pinto. Nag-isip sandali ang ating bida karekap at magalang niyang tinanggihan ito. Pinipilit niya ang
Reyna na ibalik siya sa Oil City at iginiit na hahanap siya ng iba pang paraan. Dahil sa kanyang sinabi ay natutuwa ang demonyong Reyna at nagpa siyang bigyan siya ng pagkakataon kaya na i-teleport siya pabalik sa Oil City. Sa oras na ito ay nakakuha na si Shirley ng kontrol sa lahat ng mga halimaw na nilalang at inutusan silang patayin ang mga miyembro ng grupo. Sa sandaling bumalik siya ay napansin ni Hubei ang nilalang na umaatake sa bus kung saan naroon sina Kaishuan at Weiwei. Kaya mabilis niya itong pinatay gamit ang isang rocket launcher. Nang makita ito ay sinugod siya ng iba pang nilalang ngunit iniligtas siya ni Shirley dahil alam niyang siya ang susi para mabuksan ang pinto ng tore. Pagkatapos ay hinawakan niya ito sa kanyang mga bisig at sinisiguro ang kanyang kaligtasan. Gayunpaman, si Hubei na napagtanto na hindi na babalik si Peng ay kumuha ng baril at binaril siya ng 3 beses. Nagiging sanhi ito ng pagkawala ng lahat ng mga nilalang at ang pagguho ng Demon Tower. Sa kanyang huling hininga ay inamin niya na si Hubei lamang ang maaaring pumatay sa kanya. Pagkatapos ay bigla niya itong hinalikan bago bumagsak sa lupa. Ilang sandali pa, si Shirley ay nagbagong anyo bilang si Peng na nagpahayag ng kanyang kaligayahan na makita siya sa huling pagkakataon. Gayunpaman, hindi pa rin handa si Hubei na mawala siya. Kaya binuhat niya ang babae at dinala sa kabaong ng prinsipe na umaasa na maaaring gumaling ito para sa kanya. Humiga siya sa tabi ng babae at dahan-dahang hinawakan ang noo niya na nakapag-trigger ng mga alaala mula sa kanyang pagkabata. Lumalabas na si Peng ay nagtataglay ng likas na supernatural na kakayahan, ang kapangyarihang buhayin ang mga namatay na nilalang. Ipinapaliwanag nito kung paano nakaligtas si Hubei sa kabila ng pagkahulog sa malalim at madilim na bangin kanina. Gayunpaman, pinagbawalan siya ng ina ni Peng na gamitin ang mga kapangyarihang ito sa ilang kadahilanan. Isang araw, pumanaw ang kanyang ina matapos masunog sa asul na apoy na nagpapakita na siya ay isang demonyo na nag-anyong tao. Bago matapos ang pangitain ay ipinahayag ni Peng ang kanyang walang pasubaling pagmamahal kay Hubei at hiniling sa kanya na hanapin ang kanyang ama. Sa pamamagitan nito, siya ay pumanaw at iniwan si Hubei. Pagkaraan ng ilang sandali ng pagsisisi ay nabawi niya ang kanyang katahimikan at nagpasya na igalang ang kanyang huling kahilingan. Sa huling eksena ka-recap ay ipinagpatuloy ni Hubei ang misyon kasama ang iba pang miyembro ng koponan. At dito nagtatapos ang pelikula mga ka-recap. Kung nagustuhan nyo ka-recap ang movie recap natin ngayon, ay inanyayahan kita na mag-subscribe at pakipindot na din ang notification bell para palagi kang updated sa mga susunod naming videos. Maraming salamat sa panonood. Cheers!